meron pong pampaserong barko na halos isang buwan ng stranded sa gitna ng dagat dyan sa bayan ng Allen sa Samar. Ligtas naman po ang lahat ng mga pasahero naaabot sa 100, pero ang problema nito ngayon ay ang inilapit sa ating hinaing ng mga nakaligtas na mga kababayan natin ay sana rin daw ay ma-recover yung pong mga sasakyang minamaneho nila na kasamang na stranded ng barko. Narito ang report, panoorin natin. Halos isang buwang nang stranded sa bahagi ng karagatan sa bayan ng Allen, Samar ang barkong ito na MV Reyna Hosana, pag-aari ng Montenegro Shipping Lines Incorporated na bumiyahe mula Matnog, Samar noong 11 ng Pebrero. Pero makalipas lang ang ilang oras, bigla raw huminto ang makina ng barko sa gitna ng dagat. Doon na rin tuluyang inilikas ang halos 100 pasahero ng barko sa pakikipag-ugnayan ng Montenegro Shipping Lines sa lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at NDRRMO. Nung bumiyahe po kami alas 7 ng gabi, umalis tayo ng Matnog. Patawid po kami ng Allen, Samar. Malapit na po kami. Biglang namatay po yung makina sa gitna ng laot. Ngayon, pinadpad po kami dun sa isla. Nung 11 nung madaling araw, may mga naunang ni-rescue po na dinala po dun sa isla. Balik kami pong naiwan kasi may mga truck po kami at saka yung gusto daw po magpaiwan. Sinagot naman ng kumpanyang hotel at pamasahe pauwi ng mga nailigtas na pasahero. Pinag-aatid sila ng pagkain dito sa amin kasi pinastay kami po nila dito sa hotel. Ngayon, wala naman po silang sinasabi sa amin kasi nung una, ang sabi po nila sa amin, may ilang barko sa 26 na. Ngayon po wala. Ngayon wala po silang gumagawa daw po sila ng paraan ngayon. Nagagila na sila ng maaaring makahila daw sa barko doon sa isla ng Kapul. At dahil nga naiwan sa na-stranded na barko ang ilang sasakyan, kabilag na ang mga truck, problemado ngayon ang mga tsuper nito at mga pahinante. Halos isang buwan na ring walang kinikita at may pangtustos sa kanilang pamilya. Kaya panawagan nila matulungan ng ma-recover ang barko para makuha na muli nila ang mga minamaneho nilang sasakyan at magpatuloy ang trabaho nila. Hiling namin kay Congressman Erwin na sana po yung hiling po namin matulungan po kami kasi kami na po dito yung naiwan kasi mami. Ang iba kasing mga kasakay namin ma'am nagsipag-uwian na. Bali, mga pasahero at saka yung ibang may mga private na vehicle. Kasi kami yung tracking, hindi kami pwedeng umalis. Kasi gawa nga nung andito yung trabaho kasi namin ma'am, naiwan ko sa barko, diyan po kami naghahanap buhay. Agad namang nakipag-ugnayan ang ACT-CIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload sa Montenegro Shipping Lines Incorporated. Ayon sa kanila, kagad naman na na-rescue ang mga pasahero na sakay ng barko matapos itong mawala ng power sa gitna ng dagat. Nag-shutdown po yung dalawang generator and then the same time po pag wala po tayong generator, wala rin po tayong makina. Yung unang umaga po, bali, humingi na nga po tayo ng tulong po sa LGU po ng Hapol and then sa authority po doon sa Coast Guard and then sa NDRRMO. In-accommodate muna po sila doon sa accommodation at sa evacuation center nila. And then sa 109 po na drivers and passenger, yung iba po kasi ay nagmamadali na pong umuwi. So ang natira na lang po is 57. So yun po ay nahanapan po natin ng hotel dito sa malapit lang po din sa Allen. And then until now po, meron pa rin po kaming 8 na drivers and finance po na nakaka-check-in pa rin po sa hotel and then continuous pa rin po kami ng mga pagkain po. Ginagawa din daw nila ang lahat para kagad na mahilang barko at may baba ang mga sakay nitong sasakyan. Hindi po kami tumitigil nga lang po. Talaga sa panahon po, this past few weeks po ay talaga po ang kalaban po natin ay karang ilang beses na po natin sinusubukan. Hindi po kasi mga sinasabi nila na i-unload yung mga loads po ng mga sasakyan. Nung past few weeks po, napaka-risky po masyado kasi malalaki po talaga ang alon. And medyo umalma-kalma po, doon po lang tayo ulit. Mag-ano po ng another option natin nga po, ngayon pinadala namin yung LCT namin po doon para subukan po ulit. And then yung mga option din naman po tayo, meron po kami pinafinalize din po na tugboat na malalaki po para hilahin po siya.
Kausapin natin si Ginoong George Asis ng Montenegro Shipping Lines. Magandang umaga, Ginoong Asis. Yes, good morning po. Apo, sir. This is Aljo Bendio sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas and PTV. Ano na po yung update? Na-recover na yung barko dyan sa Kapul Islands, Samar? Apo, sa ngayon po sir, hindi pa rin po natin nare-recover. Pero po, meron na po tayong nailabas po na mga private po. Bali, 14 na po na private and 4 na motor po. And then, kahapon po ay nakapag-unload po kami ng isang wheeler na puro alaman po ay bigas. Ilan na lang sasakyan nandun ngayon sa barko? Sir, bali, sa ngayon po, ang naiiwan na lang po ay walong 10-wheeler at 2 private at 2 motor po. Dalawang 10-wheeler, 2 private, ilang motor? Walo. Walo. 10-wheeler, sir. Kailan? Oh, ilan ho lahat? 8 10-wheeler po. Naku, ang dami pa. 8 10-wheeler. Kailan po natin yan talagang ma-unload na at may maibalik na sa lupa safely? Every time naman po tayo, sir, nag-ooperate, yun naman po ang ating gustong mangyari. Kung mahila po at maano. Sa ngayon po, sir, ang option po natin is i-unload po yung mga laman po ng mga tracking po. Ito po Okay. ang main objective Ano po bang- natin. Ngayon po, pinapadis po natin yung ating isang LCT po doon para i-transfer po yung lahat po yung laman po ng mga tracking. Hindi naman masyado malalim ho yung tubig no kung saan sumadsad yung barko. Tama ho ba? Ang ano po kasi sir natin doon po is yung current po. Malakas yung alon. Oo. Opo, yun po yung medyo kalapit natin and then medyo marami po siyang bahura. Wala namang nasirang mga bahura. Wala. Meron. Yun po yung isa rin po sa investigation po yan ng ating pong mga Nako, authority po. huwag naman Isa po rin sana. yan sa mga, Yung mga sasakyan, wala namang pong nasira. may din yung mga slightly damaged po yung mga sa dented ng mga sasakyan po. May mga May dents. mga slight din po. Babayaran nyo yung mga danyos perwisyo. Handa kayong bayaran yan. Ngayon po sir, ay under investigation pa po. Pinagko-comply po natin sila ng lahat po ng mga kakailanganin kasi Dokumento. may quotation pa rin po yan. Opo. So ipapasis naman po yan at makikipag-ugnayan naman po kami, makikipagtulungan po kami sa lahat po ng mga Ano bang nangyari at complaint po nawala namin. ng power yan, yung barko? Sir, para sa aming investigation po ay na meron po ng problema yung 2 generator. So yun po, nag-shutdown po yung generator. So affectuhan din po yung makina. Okay. And then sa lakas po ng napadpad po sila dun sa... Hindi ba na-inspect yan kaagad ng mga kinaukulan o ninyo? O kung yan ba'y seaworthy pa na bumiyahe? Asiwan naman po siya nung time po na yun. Kaya lang nga po ay nagkameron po tayo ng hindi natin kagustuhan po na May timeline ho ba kayo? shutdown pa. May timeline kayo na may baba na lahat ng mga sasakyan na yan at tuluyan ng makabalik sa trabaho itong mga naantalang mga pasahero? Ayan po, isa timeline po. Ginagawa po namin ang lahat po ng amin po makakaya po para may alis po yung barko natin doon at may dala po dito sa Allen po yung Bilisan nyo na lang po. sasakyan po. Bilisan nyo. Opo. Apo, yes po. Okay. Sige po, maraming salamat sa inyong panahon. Ginoong George Sige Asis. po, sir. Apo, sige po. Okay, sige po. Ito na muna, nasa linya ng ating telepono ngayon. Kausapin muna natin si Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Rear Admiral Balilo, sir, magandang umaga. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, Admiral, this is Aljo Bendijo sa Aljo, Punto Asintado magandang umaga Reload. po. Opo, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas tayo at PTV. Ano pa nangyari doon? Ba't sumadsad yung barko ng Montenegro Shipping Lines yan sa Allen, Samar? Well, accordingly, talagang nung umalis sila ay nagkaroon ng sama ng panahon at nawalan ng control doon sa barko at ito'y sumadsad. Wala. Seaworthy pa ba ito? Na-check ba ng Coast Guard to? The fact na naglalayag ito, ang assumption natin ay may clearance ito sa marina.
para maglayag. Hindi ba overloading? Hindi nyo nakikita parang gano'n? Namatay daw yung power Hindi eh. naman. Hindi naman. Within the capacity naman ito ay according to dun sa station commander nung Oh. Northern Allen. Wala bong nasira mga bahura doon? Wala sa report, Anjo, no? Talaga lang unfortunate yung incident at sila ay nabalahaw. Paano ba ito? Mag-iisang buwan na raw stranded ngayon dyan. Itong barko? So, yung report sa atin ng station commander natin doon in coordination with the shipping, Opo. wala naman ang pasahero, no? Yun na lang mga truck. Truck. Ang Opo. nandun, pati yung light vehicles ay natanggal na lang. Opo. Ang instruction nga namin ay kung kaya nung shipping na magpadala ng isa pang barko para matanggal yung mga Paano yung truck. barko? Mababaw lang ho ito eh. Oh. Oo, hindi naman ganun kalalim. Tama o ba? Ito sa video natin. Ano ba pwede natin gawin dito, Colonel? Admiral. Opo. Opo, yun pa. Hindi pa rin Tuloy po ang nare-recover. coordination natin doon sa shipping Opo. at sila po ang inaatasan niya na makipag-usap doon sa mga drivers at doon sa mga na-istorbo nila. At tayo naman ang atin dito ay mapangalagaan yung maritime route at wala nang maapektuhan dito. Opo. Mag-iisang buwan na kasi silang walang kinikita dahil sa insidente. Actually, nilapit sa atin yan ng mga super na mga truck. Oo. Mag-isang buwan na. Oo. Mag-isang buwan na silang walang kinikita dahil dyan sa insidente yan. Paano ang gagawin dyan sa kanyang na-stranded na mga barko? Sino ba talaga maghahatak mo dyan, Rear Admiral Balilo? May recourse naman sila dyan at pwede nilang failan ng kaso yung kumpanya ng barko sapagkat tama ka dyan at sila ay na-storbo rito at nawalan sila ng kita. They can always file a claim against the shipping company. So, hindi makikialam dyan ang Coast Guard sa pag-recover? Usapin na po yan ng may-ari at saka po nung nagki-claim ng damages at maaari pong nasa kanila na rin yan kung magsasettle sila. Ang concern po namin dito ay hindi magkaroon ng marine environmental Wala naman. concern. Wala naman po. At Okay, very good. hindi na po makaharang doon sa mga maritime route. Ngayon yung salvage operation po kung kinakailangan, it is also the shipping company that Shipping has company. responsibility for the Okay. salvaging of the ship. Okay, maliwanag po yan. Sige, hingi lang kami ng update sa inyo po ha. Rear Admiral Balilo. Magandang umaga. Okay, Aldo. Opo. Thank you po. Okay, sige. Salamat po.